May pusong basa, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Amen. Praise the Lord. Magandang umaga po sa bawat isa. Kaway-kaway naman po dyan ang mga tapat na lingkod ng Diyos. Okay po. Magandang umaga po, Pastor At Ali. Amen po. ika nga mga ka-smile, sabi ng ating kapatid. Ano po? Kaya smile lang po tayo. Amen po. At ayan. Naririnig niyo po ba ako? Mag-thumbs up po tayo. Malinaw po ba? Ang hirap kasi pag hindi po tayo nagkakarinigan, sayang ang salita ng Panginoon. Ano po? Ayan, praise the Lord. Congratulations! Ayan, babatiin ko din po ang bawat isa sa atin. Katatapos lang po na sinabi ng ating Pastor Rodel na ang paglilingkod natin, it's a life mission. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng mabuhay talaga nang sa sarili mo lamang. Bakit? Kasi si Jesus, yun ang kanyang ginawa. Amen po. At yun po, congratulations dahil nandito ka. Amen po. Ibig sabihin, nandito ka dahil, amen po, meron kang ginawang trabaho at napagtagumpay mo ang trabahong yun. Amen? Ayan. So sabihin mo, congratulations, nagtrabaho ka. Medyo, ano mo yung kakatabi mo, congratulations ha. Nandito ka kasi nagtrabaho ka. Amen po. Ibig sabihin, may ginawa ka. At nandito ka pa rin sa training. Amen po. At nawa, hindi ka lang nakikipag-training. Kasi dapat ang kailangan nito ay susunod, step by step yan. Ano po? Ikaw ay i-deploy. Amen po. Kaya kinakailangan tayo po ay nakakonsentrate sa Panginoon, nakalign tayo doon sa kalooban ng Diyos sa atin. Kaya masasabi mo, yes, i-deploy ako, magpapadeploy ako dahil gusto kong magtrabaho ulit sa gawain ng Panginoon. Tayo ay hindi isang organization lamang, mga kapatid. Ito ay gawain ng Panginoon. At simula't simula pa, marami na po tayong narinig. Simula nung nag-umpisa po tayo, ano po, sa training natin, napalakas na po tayo spiritually. Amen? Simula pa noong, alam niyo po, iisa lang ang gustong ibigay naman talaga sa atin at kung bakit po tayo nagpapatuloy. Alam niyo, simula po noong nagdaang Believers Camp, ano po, ito lang itong Believers Camp natin, dun sa panaginip ng ating Pastor Boy sa ospital, ay patungkol sa tupa. Life mission, hindi niya inisip yung sarili niya. Kung titignan natin, life and death. At bakit kailangan sa ospital pa? At kailangan bakit maranasan niya pa yun? Amen po. Kasi po mayroong lalim na gustong ituro sa atin ang Diyos dito sa Rema, mga kapatid. Hindi po ito biro. Ito ay seryosohan dahil ang Panginoong Jesus ay naging seryoso din sa atin. Ang Panginoong Diyos ay naging seryoso para ibigay niya si Jesus para sa atin. At alam ko ang bawat isa sa atin ay kumikilos gumagawa nang merong ding seryoso at sakripisyo. Amen po. Ang pinag-uusapan po palagi natin, bottom line, ay yung tupa. At dun sa panaginip po ni Pastor Boy sa atin ay alagaan, pakainin. At pag naalagaan na pakain ito ng tama at mabuti, dumarating po, magpa-process yan, magiging istalyon. O, yan po yung ating bukang bibig noong pagtapos po ng camp. Malalakas pa tayo. Amen po. Na-accelerate na tayo. Istalyon na tayo. Amen po. Napalakas, powerful. Pero alam niyo po ba,
ang bottom line at yung puso ng Panginoong Jesus ay yung tupa. Amen po? Magiging stallion ka, ma-accelerate ka dahil hahanapin mo ang tupa. Ang tupa ay yung kaluluwa, kaya tayo ay magpapatuloy sa paglilingkod dahil sa tupa. Tinawag po tayo para mag-multiply. Amen! Sabi mo sa katabi mo, mag-multiply. Sa gawain ng Panginoon, walang subtraction. Tayo ay palaging nagmumultiply kasi hindi nga lang tayo isang organisasyon. Ito ay gawain ng Panginoon, nanganganak, nagkakabunga. Amen po. Alam niyo, balik tanaw po tayo. Doon po sa meeting namin. Ganda nga po dahil nag-meeting muna kami sa board, sa district po, ano po. At nagbalik tanaw si Pastor Boy doon patungkol po sa REMA. Ano po ba ang pinagsimulan ng REMA? Saan nagsimula ang REMA? Ano doon po sa maliit na fellowship. Ano po? Ang Bonnie Christian Fellowship, ito po yung doon sa bahay po nila Pastor Boy. At doon sa maliit na garahe. Yan, binalikan po namin kasi ito sa meeting. Sinishare ko rin po dito sa atin ngayon kasi may gustong puntuhin ng Panginoon dito eh. Paano ito nagsimula? Siyempre, nagsimula sa pag-i-invite. Sabihin mo nga sa katabi mo, pag-i-invite. At si Pastor Boy, ang unang nag-invite. Amen? Doon sa Bonnie. Ang tawag pa namin dati, yung nga sinasabi ng aking kapatid, ano po, na maganda, pero mas maganda ako. Glory to God. Gusto ko lang kayong patawanin. Tumawa ba kayo? Tingnan ko nga kung tumawa kayo. Okay. Sabi siguro ninyo, ang kulit nitong dalawang magkapatid na to, gandang-ganda sila sa sarili nila. For the glory of God, pag nasa Panginoon ka, makikita yung glory ni Lord. Amen? Siya 2 kembot, ako 3 kembot. Congratulations for 20%. Okay po? So, pero, masayang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Nagsimula po tayo sa maliit na fellowship. Nagsimula sa maliit na babahong garahe. Mayroong pong mga dumi ng mga pusa, dumi ng daga, mabantot. Amen po, hindi ka aya-aya. Hindi mo gugustuhin yung lugar. Pero, ano yung klase ng espiritu na kahit noon, ay gusto mong pumunta doon, gusto mong maamoy yun. Amen po? At hindi distraction sa'yo yun. Hindi po namin alam ba't hindi distraction yun, ano po? So, nagsimula ito sa pag-i-invite. At doon po, nag-invite nga po si Pastor Boy, ano po, at yung gagawin ko lang maiksi lang ulit dahil naikwento naman na kanina. In short po, ay simula po dun sa kaibigan yung aking pinsan, si Manang Grace, at yung nga po na-invite din po ako. At alam niyo po ba, ang ginagawa po namin dati, hindi pa po kami ganong katagal, no, that was 1988, ano, 1988-89. Hindi pa po kami ganong katagal sa Kristyanismo, no? So isang malaking simbahan kami nasimba. At sabi ng tatay ko, huwag kayong pupunta dyan sa simbahan na yan. Yung pinupuntahan nyo na yan, na naliligaw kayo ng landas, hanggat hindi kayo nakakasimba. Magsisimba nga kami doon, tas hanggat hindi pa kami nakakasimba. Paano yun? So alam niyo po, nagsisimba po kami doon sa malaking simbahan. Malaki. Amen po. So pag 6 to 7 or 7 to 8, ganyan. At pagdating ng 9 o'clock, kailangan makarating kami sa Bonnie. Amen po. Pero dumating yung time na minsan kasama namin sila, pero dumating yung time hindi kami minsan sinasamahan, kaya ang ginagawa namin hindi kami pumapasok sa malaking simbahan. Amen po. Ang ginagawa namin, nasa labas lang kami. Inaantay namin yung oras na matapos. At sabing ganon, nung kapatid kong bunso, saan ba kayo pumupunta? Pag hindi nga ako sinama dyan, isusumbong ko kayo kay tatay na hindi tayo pumapasok dito.
O sige na nga, sumama ka na kasi maliit pa siya, bata pa, makulit, di ba, mahirap. Pero hindi, sige na nga, sumama ka na. Ayun po, at naisama din po namin. Amen. So, na-invite ako ng pinsan, na-invite ni Pastor Boy, si pinsan ko, na-invite naman po ako ng pinsan ko, at yun po, na-invite ko yung magandang kapatid ko, at ganun din po, dahil makulit yung aking kapatid na bunso, na-invite po namin. At nag-anniversary, sabi namin sa nanay namin, Nay, punta tayo sa anniversary ng Bonnie. Kakanta kami. Ang kanta pa namin, ewan ko, natanda ni Pastor, ayaw mong, kung gusto mong lumaya ka, ganyan. Hindi ko na masyadong tandaan, tagal na noon, 1988, 89, mga ganun. Ganun po. Lumapit ka sa Panginoon kung gusto mong lumaya ka sa iyong pagkakasala. Ganun po yung tinuro niya sa amin, lumapit ka sa Panginoon. Yun yung lalatandaan kong lyrics. Ano po? At yun po sabi namin, attend kayo. Umating yung nanay ko. Amen po. At yung tatay ko lang ang matigas ng ulo, umabot ng 1 taon nga. Amen. At yun nga po, in short po, ay nakakilala kami. And si Pastor Boy po ay nag-aral din po sa Metro Data, at yung nga po, nakilala niya si Sister Weng, at si Sister Weng ay kapatid ni Pastora Keng, at kapatid ni Sister Maribel, at pinsan ni Almira. Ang lahi ni ganito at lahi na ganon, ano po, kung nagbabasa tayo ng Bible, yan po ang pagkatawag sa atin. Lahi sa lahi, buong pamilya. Yan po ang dinisign ng Diyos. At nagpatuloy at sabi sa amin ni tatay, naawa sa amin yung tatay ni Pastor Boy, si tatay Kahawigan, sinusundo po kami yan ng van, para magkaroon ng prayer doon sa kanila. Gabi na, ihahatid na naman kami. So naghanap kami ng prayer room kasi maraming handang sampalok ang mga members na. So naghanap ng prayer room. Nakakuha kami ng prayer room, pero nung nakabayaran na namin, ay ano po nangyari? Kinancelled. So, paano na yan ngayon? In short, si Ate Weng po, ay meron siya nakita doon sa taas. Na sa kanyang school, na bakante doon sa may isitan, doon sa katabi niya po, ang laki-laki. Pwede pong isang kotse, isang tricycle, mag-ikot-ikot doon. Ganun kalaki, hindi ako exads, pero ganun po kalaki. At tunay nga naman na pinag-pray yun, at sobrang pinaghahandaan lahat ng ang dumi-dumi, ang pangit-pangit, amen. Natatandaan ko, 1990 yan, ay pag-graduate na po ako, at nakita ko ang dumi-dumi, pumupunta po kami doon para linisin, ang baho pa rin, ganyan. Dahil yun ay, nandoon yung mga nagse-session doon, yung mga addict, amen po, yung mga nag-iinom daw, mga etc. Amen po. So nalinis yun, at pinaganda ng Panginoon yun. And through the invitation, pinaganda ng Panginoon yun. At alam niyo po ba, hindi namin maintindihan from Bonnie hanggang sa Rema, yung mga kabataan, hindi magkahiwa-hiwalay. Amen po? At pag may in-invite mo na, hindi pwedeng umalis. Ayaw na niyang may magnet, may ticket. Ano kaya yun? At yun ang sinasabi sa amin ni Pastor Boy, ibalik natin yun. May something na nararamdaman doon na kailangan may something din na maramdaman natin ngayon na halos hindi umalis sa loob ng simbahan. At kung yung anniversary noon, napaka-importante sa mga tao. Amen po? Alam niyo, pag anniversary, hindi ngayon, may anniversary, sorry, hindi ako makakating kasi may trabaho ako, sorry kasi may schedule ako, hindi po. Noon po kinakancel ang mga schedule dahil yung damit niyang pinagawa ay kailangan niya maisuot sa anniversary dahil yung pinaghandaan niya, yung necktie niya, yung mga lalaki, naka-necktie po yan. Amen po, talagang sobrang ganda, sobrang pinaghahandaan. Amen. Dahil ito ay gawain ng Panginoon at merong inilagay sa puso ng bawat isa na sobrang importante ang selebrasyon para sa Panginoon. Amen po, pinaghahandaan ito. Sabihin nga natin, pinaghahandaan. Amen po. So may something nakakaiba at ang prayer noon, amen po, ay hindi po alas 9 ng gabi matatapos ng alas 10 o alas 7 ng gabi matatapos ng alas 9, hindi po. Noon mag-i-start ng prayer alas 9 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw.
Hindi po kami nakaupuan, naka-Indian seat po. Amen po. At ganun po nangyari, amen po, na ibinigay ng Diyos sa atin. Sinishare po namin ito dahil binalik tanaw po namin ito sa meeting po namin. Amen po. At alam niyo po, dahil sa pag-i-invite, doon po ang gusto ng Panginoon. Kaya pinupush po sa atin ngayon ng ating Pastor Boy na kinakailangan tayo po ay mag-invite, mag-share, ano po, at kung pwede, kulitin mo siya. Yan po ang aking motto, mangulit. Amen po. Dahil sa kakakulit mo, hindi yan pwedeng hindi pupunta. Pupunta at pupunta yan. Amen po. Abangan mo na hanggang sa makapagbihis yan. Patagalan tayo, gusto mo eh. Nasa Pangasinan pa, sasabihin ko, hala, palis ka lang? Palis ka lang? Sabi ko, nakabihis ka na ba? Tama ba? Baka pagtawanan ako mga taga-Pangasinan dito. Nakabihis ka na ba? Dito lang ako, naghihintay ako. Hindi ko yan iiwanan. At sasabihin siguro nila, hindi dyan pa rin si Pastor, oo, nandito pa rin ako. Amen po, hanggang sa madala kita. Amen po. Meron po tayong mission and vision na binibigay sa atin ng church. At nung dumating na sa Rema, ang ibinigay po sa atin, ang church na ito ay praying church. At ang church na ito ay church planting. Magpuproduce ito ng workers and mga pastor. Sabi mo nga sa katabi mo, kasali ka ba sa mission and vision? Alam niyo mga kapatid, may kanya-kanya tayong kwento dito sa Rema kasi hindi tayo pwedeng magpatuloy na training na lang po tayo ng training na hindi mo naiintindihan yung life mission mo. Sabi nga ni Pastor Rodel kanina, ano po, at ng mga kapatiran po natin na nagbigay pa po ng mensahe sa atin. Hindi ko po pwedeng, yung sarili ko lang iniisip ko, siguro hindi ko alam ngayon, baka nasa Hawaii na ako, kung hindi ko, o nasa Canada na rin ako, kung hindi talaga ako tinawag ng Diyos, kasi hindi niloob ng Panginoon. Amen po? Kinukuha ko noon ng pinsang ko, pero hindi niloob ng Panginoon. Alam po ni Pastor Buyan, amen po? Pero hindi niloob ng Panginoon kasi meron ka pang aalagaan, meron ka pang gagawin sa loob sa kanyang ubasan. Amen po? May kanya-kanya po tayong kwento at dahil sa mga kwento at testimony na ito, nagbibigay ng lakas at tibay sa atin. Amen po? Kaya i-push natin ang pag-i-invite at i-push po natin ang kaligtasan. Amen po? At kahit na anong klaseng tao meron ka, anong klaseng dumi ng tao, anong klaseng pagkatao niya, amen po, mababago at mababago at mapapansin ng Panginoong Jesus, Panginoong Diyos sa atin. May gusto lang po akong i-share sa inyo at alam ko kilalang kilala niyo po siya dito sa Biblia, ano po. Basahin po natin, buksan po natin, amen po, dito sa Luke chapter 19, verse 1 to 10. Okay po. Sabi niya po rito, si Jesus at si Zaccheo. Pumasok si Jesus sa Jericho at 1 to 10 po ito, ano. Si Jesus at si Zaccheo, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Doon may isang mayamang puno ng mga publikano na nangangalang puno ng publikano na nangangalang Zaccheo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya ay napakapandak. At dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo, bumaba agad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Verse 6, nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus. 7, lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo si Zaccheo at sinabi,
sa Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Lipirin ni Abraham ang taong ito. Sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naliligaw. Amen po? Ang puso ng Panginoong Yesus ay ang kaluluwa. Sabi mo nga sa katabi mo, nawa ang puso mo rin ay nasa kaluluwa. Kung titignan natin yung ating pastor, nandun na sa ospital, pero yung hindi niya pinagkait yung kanya, yung sarili niya hindi niya inisip. Ang binigay pa rin sa kanya ay yung kaluluwa. Babalikan po natin, amen po, yung sa unang verse po nito, na kung titignan natin, isang tao na nangangalang Sakeo. Kilala po ba natin si Sakeo? Pandak daw, maliit. Hindi naman, nabalitaan, pandak daw, maliit, no? So, si Sakeo ay nabalitaan niya na si Jesus ay sa kanilang lugar, sa Jericho, na nandoon. Amen po? At maaaring sa senaryo pong ito ay nasan kaya si Sakeo that time? Dahil siya ang pinuno ng mga naniningil ng buwis, maaaring nasa opisina siya o maaaring naniningil siya ng buwis. Nagtatrabaho, amen po? Pero nung nabalitaan niyang na may umugong na balita, may good news, may magandang balita. Pag good news, ang mga tao nabubuhay. Amen? Pag good news, binabalita. Pag bad news, natago. Amen po? Pero good news, at itong good news na ito, ang magandang balitang ito, ay yung pagdating ni Jesus sa kanilang lugar. Amen po? Minsan, pag umuugong ang magandang balita, maraming tao ang pumupunta at tunay ngang nakakalipon po na napakadaming tao. Parang langgam yan eh. Pag nandoon yung matamis, nandoon lahat ng maraming langgam. Di ba? Amen po? At pagka nandoon yung libreng balitang may pagkain ditong libre, nandoon nakapila kayong lahat. Amen po? Siksikan yan, daming tao. At pag may bigay na ayuda yan, talaga naman dudumugin. Eto, nandoon si Jesus. Sa panahon na yon, amen po, si Sakeo ay napalitaan niya. Amen po, na nandoon sa lugar nila. At sabi niya, at kung ano yung ginagawa ba ni Jesus, amen po, si Jesus ay naglalakad doon sa kanila. Alamin din kayo kung bakit gusto niyang makita si Jesus. Amen po. So sabi niya dito, basahin natin At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Okay? Una, ang ginawa ni Jesus, sinikap na makita at makilala ni Sakeo ang Panginoong Jesus. Yun ang una niyang ginawa. Amen po? Nandoon yung effort niya, nandoon yung pagsisik. Kailangan makilala ko kung sino to si sinikap niya. Tayo po ba, ito rin ang tanong sa atin. Sinisikap din po ba natin na makita, makilala talaga ang Panginoon sa buhay natin? Nandoon ba yung pagsisikap mo? Nandoon pa yung effort mo talaga na gusto mong malaman kung sino talaga si Jesus? Amen po? At sa papaanong paraan na sinikap ni Sakeo na makita at makilala ang Panginoon. Pero ito ang tanong . Teka muna, ano ba problema ni Sakeo? Bakit sinisikap niya pa rin na makita at makilala ang Panginoon? Eh sabi sa Biblia, siya ang pinuno ng maniningil ng buwis.
Sa panahon noon, ang maniningil ng buwis ay rich, mayaman. Saan? Sa Pandaraya. Amen po. Mayaman. Marangya ang buhay ni Sakeo. Malaki ang kinikita niya. Malaki ang income. Baka hindi lang 6 digits, ano po? Amen? Di ba kayo? Hindi lang 6 digits, siguro digits pa ang sweldo, ang kita ni Sakeo. Malaki pera sa kanya. Amen po. At ano man ang kailangan niya, sadya naman. Amen po. Nasa kanya na lahat. Pero ano ang kailangan niya at kailangan niyang sadyain? Si Jesus. Bakit gusto niyang makita? At bakit gusto niya po itong makilala? Samantalang mayaman na siya. Amen po. Kaya nga yung yaman, ano po, dahil doon, ano po, alam niyo po sa panahon noon sa Roma, no, yung government ng Roma, yung maniningil ng buwis, hindi po nila talaga kino-compute na kung magkano yung pinapasok. Ang importante, nagre-remit ka. Amen po. Importante, nagre-remit ka. Mayaman sila, hindi baliwala na yung kung magkano yan, hindi katulad datin sa atin, ultimo 5, may flood, ano pa? Ha? Flood, ano? Flood control pa. Nagkaaway-away na. Amen po. Pero noon, hindi na nila kung ano yung mairimit mo, okay na lang. Kaya nga, nakakapaldaya. Sila Sakeo, yung mga maniningil ng buwis. Amen po. At sobra-sobra. Yung pinapatong nila, sobra-sobra yung sinisingil nila sa kanilang mga kababayan. Naniningil sila ng higit malaking ipinapatong nila. Amen po, doon sa iniririmit nila. Talaga nga naman, yayaman sila. Amen po. Pero ito po bakit hindi pa rin si Sakeo at hinahanap niya pa rin, gusto niya pa rin makita at makilala si Jesus? Maraming nagagalit noon sa mga maniningil ng buwis. Galit na galit sila kay Sakeo. Kasi sa mga maniningil ng buwis, si Sakeo, siya yung pinuno. Di mas lalong galit na galit sila dahil si Sakeo, doble-doble ang kita. Siya yung namumuno at meron siyang hawak na tao, meron ng komisyon niya tao, amen po, at pagpunta sa kanya, dodoblehin pa. Ano po, kaya sobrang yaman ni Sakeo. Kaya maraming galit sa kanya, maraming ayaw sa kanya. Bakit hindi po siya reklamo? Hindi po yun. Hindi po ganun noon. Amen po, dahil lalo silang i-audit din ng mga sundalo daw noon. Amen po. So namumuhi sa kanya. Mababa ang pagtingin nila kay Sakeo. Amen po. Ganun pa man, si Sakeo ay nagsumikap, sabi dito, amen po sa verse 3, na makilala si Jesus. Eto, pero, amen po si Sakeo. Pero kasi sabi ng Biblia dito, ngunit siya ay napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Maliit siya. Amen po. Yung kapandakan niya o kalitan niya, amen po, ay hindrance. Hadlang. At kahit po sa atin, maraming hadlang. Maraming hindrance. Amen po sa atin. Yung kagustuhan mong sumunod sa ating Panginoong Yesus minsan, amen po, yung mga tao ang nagiging hadlang sa atin. Tama? Amen po? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo, tiyahin mo, amen po, yung mga kaibigan mo na sa profesyon na, ano po, ano pa, madaming hadlang at minsan yung mga tao ang nagiging hadlang. Yung pamilya mo na talaga namang madudurog ang puso mo pag sila na ang siyang nagpigil sa'yo. Tama? Amen po. Mama, kung paano na pagtagumpayan ng isang natin, kung paano siya hadlangan, kung paano siya talaga naman life and death din sa kanya. At alam ko, sabi ko nga kanina, may kanya-kanya din tayong kwento. Amen po?
So siya ay napakapandak pero wala naman pong sinabi dito kung ano talagang height, di ba? Nakita na ba natin si Sakeo? Pero ang sabi dito, saan ba, yung mga maliliit dyan, yan ba yung Sakeo? Hindi, wala naman sinabi po dito. Ano po, ang sinabi lang dito ay pandak. Ang pagkakaalam natin sa pandak ay maliit. Pero hindi naman literally na talagang hindi natin alam kung anong height niya talaga. Pero alam niyo po ba, maaaring yung pagkapandak niya ay tumutukoy sa kanyang pagkatao. Amen po? Tumutukoy sa kanyang pagkatao. Sapagkat sila'y si tayo, lang tong naubusan na yung wifi. Praise the Lord! Sabi natin, praise the Lord! Praise the Lord! Yan. So, yun po, yung pagkamaliit, mayroong small but terrible sinasabi nila, pero yun po, yung tumutukoy dito yung pagkatao ni, sabi nila, tumutukoy daw dito yung pagkatao ni Sakeo. Kasi, siya po ay hindi gusto ng mamamayan. Kinamumuhian siya. Kasi doon sa kanyang corruption, yung pagpapasasa niya doon sa mamamayan. At yumayaman siya dahil doon, sobra-sobra humaningil. Mababa yung tingin nila kay Sakeo. At ayun po, abusado kasi siya, no? At sobrang maningil, nagpapasasa, hindi maganda ang pagtingin sa kanya. So ito ay may kaugnayan sa kanyang pagkatao. Kaya naman dahil sa kabila nun, ay nagsumikap pa rin siya na makita at na magkaroon ng kaugnayan, amen po, sa ating Panginoong Jesus. At yung nga po, tingnan natin dito sa verse 4, at ito po yung pangalawa na ginawa niya. Sabi niya dito, kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus na magdaraan doon. Amen po. Sa kabila po ng mga hadlang, sa kabila ng hindrances, sa kabila ng sagabal, kapit siya at makita niya si Jesus. Amen po. Hindi po yun yung dami ng tao, hindi yung mga bulong ng tao ang pinakinggan niya. Amen po. At tulad natin na kailangan hindi natin pakinggan yung mga bulong, ito tayo nasisira. Amen po, pag umuwi na, yan po, yung mga taong makakahalubilo natin. Amen po, yung mga taong magbubulong sa atin, yung galing sa atin, magtrabaho ka na. Amen po, kaya sabi ko nga, Pastora, pag may nagpapaalam, hanggang ngayon na lang po ako, mag-training ka nga muna. Mag-training ka muna. Huwag ka munang magsalita, mag-training ka muna. Amen. Tapusin mo muna yung training. Kasi alam ko, uuwi ka, may hadlang talaga dyan. Mga bulong-bulong ng mga tao. Pero si Sakeo, ang ginawa po niya, amen po, sa kabila ng mga hindrance, sa gabal, amen po, para makalapit sa ating Panginoon. Anong ginawa niya? Nagkaroon po siya, amen po, ng pagkakataon. Anong ginawa niya? Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sikomoro upang makita si Jesus. Amen po. Number 2, hindi siya sumuko, hindi nawalan ng pag-asa. Amen po. Hindi siya sumuko, hindi nawalan ng pag-asa. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang susuko, please lang. Sige po, sabi mo sa katabi mo. Walang gumagawa. Kala nyo, tinitignan ko kayo dito. Sabihin ninyo, huwag kang susuko. Amen po. Yung iba nag-iisa, sabi natin Nelly, huwag kang susuko. Kita ko sa atin Nelly dito. Yes, huwag kang susuko. Sabi niya, sarili niya. Amen po. O sabihin na rin niyo sa sarili ninyo, huwag kang susuko. Hindi ka pwedeng mawalan ng pag-asa. Amen. Sabihin nga natin, Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pwedeng sumuko, never retreat, no surrender, no retreat. Amen po. Amen. Tayo ay sundalo ng Diyos. Amen. Ano ang ginawa niya? Gumawa siya ng paraan. Amen po. Trumabaho ka, umaksyon ka. Maraming bulong sa'yo, maraming hindrances, maraming sagabal sa'yo, pero umaksyon ka, pumunta ka sa training. Amen po. Alam niyo po, in-estimate ni Sakeo
Amen po, kung saan dadaan ang ating Panginoong Yesus. Maniningil siya ng buwis Magaling sa mathematics. Amen? Alam niya yung plus 1 plus 1, alam niya paikot-ikutin yan, multiply, divide, alam niya. Estimate niya, dito makakapunta, dito ang daanan ni Jesus. Amen po? Alam niya yan, mamajikin niya yan sa mathematic niya kasi sanay siya dun Kwenta niya kung saan dadaan si Jesus. At nung na-estimate niya, nakwenta niya kung saan dadaan ang Panginoong Jesus, doon sa puno, doon sa isang puno na madadaanan ng Panginoong Hesus. Sabi niya, malamang dito dadaan yun. Amen po, gumagawa ng paraan, hindi lang nakaupo, hindi lang natutulog, hindi lang pakain-kain, hindi lang pasita-sita, hindi lang nakikita yung lahat ng mali sa simbahan. Gagawa ka ng paraan, hindi niya nga tinignan yung mga tao Amen po. Maaring may mga alagad pa yan Amen po. Na po pwedeng siguro hinahawi yung mga tao. Dadaan ang boss namin. Amen po. Padaanin nyo kasi gusto niya makita si Jesus. Hindi. Gumawa siya ng paraan. At ito ang hinahanap sa atin ni Jesus. Mga kapatid. Amen. Tutumbok ang life mission kung hindi ka gagawa ng paraan. Amen po. Wow, grabe. Kailangan magdusang ang pastor natin. Amen po, para marinig, makausap ng Panginoon. Kailangan niyang ibigay yung buhay niya para lang masabing hindi ka pa mamamatay, gagawa ka pa ng maganda, pagagandahin mo pa yung wain sa'yo, magpapatuloy ka pa, marami ka pang magagawa. Amen. Nandiyan pa kayo? Amen. Yes, dito sa Rema, marami tayong pagsubok na naranasan. Marami tayong mga samot-samot. Amen po, na maaring halos hindi mo na makayanan. Pero by the grace, by the mercy of the Lord, amen po, gagawa ka ng paraan to reach out. Nasan si Jesus? Kailangan ko si Jesus. Amen po. Yung mga nag-iisa, yung mga nagsasakripisyo, gumawa ka naman ng paraan. Gawin mo naman na wag nang pilitin ka pa. Meron bang kailangan renewal kung sinabi mo na sa Panginoon, lifetime ako? Kung sinabi mo na sa Panginoon, maglilingkod ako, kailangan pa ba? O magre-renew ka, ganito gagawin mo, kailangan pa ba? No, gumawa ka ng paraan para makita mo, amen po, yung gusto, yung layunin ng Diyos, amen po. Gamitin mo yung talinong binigay sa'yo ng Diyos. Si Zaccheo, in-estimate niya. At alam niyo po ba, nung gumawa siya ng paraan, nandoon nga sinabi ko kanina, hindi pwedeng sumuko. Amen po? Hindi ka pwedeng sumuko. Dahil hindi ka pwedeng mawala ng pag-asa. Si Zaccheo hindi nawala ng pag-asa, hindi sumuko sa kabila ng galit sa kanya ang buong mamamayan. Dahil sa kanyang pagkakaugali, dahil sa kanyang pagkatao, hindi siya nawala ng pag-asa. Gusto niya makita, makilala pa rin. Amen po. Makadaupang palad ng ating Panginoon. Kaya nga, anong ginawa niya? Doon sa puno daw ng sikomoro, hindi madaling akyatin yon, mga kapatid. Hindi daw madaling akyatin yon kasi may mga tinik-tinik daw yun. Maliliit na tinik-tinik. Amen po. Masusugatan ka. Amen po. In order na ilaban mo ang kalooban ng Diyos sa'yo. Kinakailangan mong i-endure. Amen po. Kinakailangan mong tiisin. Amen po. Kailangan mong tiisin yan. Hindi po pwedeng hindi ka magkaroon ng pagtitiis. Amen po. Sa James 1:12, sabi niya, blessed is the man that endures trial, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord has promised to them that love Him. Amen po. Mapalad ang taong nagtitiis sa anumang hirap o tukso sapagkat o anumang pagsupok sa kanya. Siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa Kanya. Amen po.
Remain steadfast. Remain steadfast and patient under hardship, mga kapatid. Amen. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Nakukuha po natin? Hindi madali. May mga tinik yun. Masusugatan siya. Masasaktan siya. Mangingilag ka. Amen po. Mangingilag ka kasi masakit eh. Amen po. Ang mga pagsubok, yung mga trials, yung mga testing sa atin, yung mga correction sa atin, mangingilag po tayo. Amen po. Yung pagpunta natin sa field, yung pagsusolwin natin, hindi madali. Amen po. Babagsakan ka ng pinto. Amen po. Andiyan yung kung hindi ka tatanggapin. Mumurahin ka, dumating yung time mga workers, kung hindi lang siya manggagawa na ng Panginoon, na binago ng Panginoon, nasuntok siya. Amen po. Pwede niyang labanan yun. Amen po. Hindi madali. Hindi ganong kadali. Amen po. At yun ay hindi lang basta inakyat ni Zaccheo. Buti sana kung may hagdanan siya, amen po, na gagamitin, amen po, at hindi rin ganong umakyat at hindi rin ganong kadali bumaba. Nasugatan siya. Pero hindi niya yon alintana, yung mga sugat na yun, mga kapatid. Amen po. Hindi niya yun tinignan ang mga sugat na yun, mga kapatid. Andiyan pa kayo. Okay, sa verse 5 sabi niya ganun. Pagdating ni Jesus sa dakong iyon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Zaccheo! Wow, kilala siya ng Panginoon. Amen. Kilala kaya ako ng Diyos? Kilala kaya ako ni Jesus? Robert, kilala kaya ka ng Panginoon? Kilala kaya tayo ng Diyos? Amen. Sa all your sacrifice, all your efforts, lahat ibinigay mo na. Amen po. Sabi nga ni Pastor Boy kahapon, di ba? Yung klase ng paglilingkod mo, nandoon na, ibinigay mo na lahat. Amen po. Pero yung klaseng katanggap-tanggap na paglilingkod sa Diyos, amen, hindi siya sumuko. Hindi siya nawalan ng pag-asa. At ang maganda, nagtagumpay siya. Dahil kilala siya ni Jesus. Amen po. Kilala siya ni Jesus. Yung ginagawa nating pagsusolwin, yung ginagawa nating effort, yung ginagawa nating paraan, ngayon, amen po, hindi yan ililimot ng Diyos. Yes, Lord, from 1988 up to now, amen po, hindi nilimot ng Diyos. At kung anong kwento mo, hindi nililimot ng Diyos. Kaya anuman ang paraan ng paglapit mo, paghingi ng tulong sa ating Panginoon, marami mang sagabal, marami mang hadlang, gumawa ka ng paraan para magpatuloy at huwag sumuko at huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen po. Dahil kung ginawa mo yon, mapapansin ka ng Panginoon. Hindi ka man mapansin ng tao, hindi ka man mapansin ng kahit sino man, o meron mang bulong-bulungan pa sa'yo, amen, sa kapaligiran. Kahit anong bulong yan, dahil pansin ako ng Panginoon. Dahil alam ako, kilala ako ng Panginoon. Sabi niya, verse 5, Zaccheo, bumaba ka agad. Wow, tinik-tinik yun, ano, ang hirap. Sapagkat kailangan kong tumuloy sa bahay mo. Wow, special si Zaccheo. Walang pumupunta sa bahay ni Zaccheo. Walang bisitang pumupunta doon. Dahil galit sila kay Zaccheo. Dahil hindi mabait si Zaccheo. Dahil si Zaccheo ay mandaraya. Walang pumupuntang bisita doon. Amen po, sa bahay niya.
Pero si Jesus, ang sabi niya, bumaba ka dyan. Bumaba ka na agad dyan. Kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Kung kilala ka ng Panginoon, kasama mo siya. Tutuloy siya sa bahay mo, sa pamilya mo, sa ministry mo, amen po, sa trabaho mo, at kung anong pinagdadaanan mo ngayon, pwede siyang tumuloy. At sa mga taong pwede nating abutin na nangangailangan ng tulong natin, na ito ang iiwanan mo, pupuntahan niya ito, amen po, dahil sa iyo. Alam ng Diyos ang mga pinagdadaanan natin. Alam ng Diyos ang sakripisyo mo. Pero, pag nakita niya na hindi ka sumuko, pinaglaban mo, amen po, lahat ng ito, sabi niya, tutuloy ako sa bahay mo ngayon. Amen po. Verse 6, anong ginawa ni Sakeo? Amen po. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Paano kaya siya nakilala ng Panginoong Jesus? Amen po. Paano ka kaya makikilala ng Panginoong Jesus? Amen po. Siguro sa panahon nila, maaring binulong sa kanila. Kay Jesus na yan si Sakeo. Yan yung taong, pangalan niya Sakeo, yan yung taong di natin alam. Ano po? Pero tayo, kilala kaya tayo ng Panginoon Jesus. Ang ginawa ni Sakeo, bumaba siya. Kailangan niyang tumuloy sa bahay, kaagad-agad, ano po, tuwang-tuwa siya. Amen po. Pero alam niyo po ba, maraming bulong-bulong sa verse 7. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanang wika nila. Amen po. Mapaghusga kasi tayo. Amen po. Minsan, mas tinitignan mo yung kamalian ng kapatid mo. Amen po. Hindi mo tinitignan kung ano yung ginagawa ng Diyos dun sa kapatid mo. Amen. Punong-puno ka ng mga negatibo. Punong-puno ka ng halos hindi mo matanggap kung ano yung ginagawa ng kapatid mo. Pangit ang ugali niyan. Amen po. Hindi mapapagkatiwalaan. Wala namang ginagawa sa ministry yan. No. Imbis na tignan mo. Amen po. Yung ginagawa ng Diyos. Merong ginagawa ang Diyos. Amen. Sa buhay niya. God is way maker. Promise keeper. Miracle worker. Amen po. Andiyan pa po tayo. Bibilisan ko na, makakat na naman ako nito. Pasensya na po kayo, mahaba po talaga ako magturo. Okay po, so sabi niya, ando doon ang bulong-bulungan. Pero alam niyo po, sa kabila nun, merong ginawang himala ang Panginoon kay Sakeo. Amen? Sabi niya, tumayo si Sakeo, at verse 8 po, at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian. At kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko. Sa kanya, wow, na-transform, nabago. Talagang totally nabago si Sakeo. Amen po. Ang buhay niya ay nabago. Amen. Bakit? May pagsunod. Di ba tinuro sa atin yung pagsunod? May pagsunod. Siya mismo nagsabi, tumayo si Sakeo sa Panginoon at sinabi niya, ibibigay niya yung pong, sa mga dukha, yung kalahati ng kanyang ari-arian. At sabi niya, kung meron pang nadaya siya, ibabalik niya 4 na beses. Kung titignan natin, sabi po ng mga Bible scholar, yung mga ibang nag-aaral talaga sa Biblia, ito po ay mamumulube. Amen po? Mawawalan siya ng yaman. Pero yun ay pangako niya sa Panginoon. Amen.
malaking pagbabago. Pero anong nangyari po? Siya yung gumawa ng paraan para hanapin si Jesus. Andiyan pa ba kayo? Sabi ng Panginoon, kahit na anong sabihin nila, kahit na sabihin nila, bakit ako pupunta sa iyo? Amen. Kahit anong sabihin nila, ang sabi ng Panginoon, naparito siya para hindi sa mga banal. Naparito siya para sa mga makasalanan upang iligtas. Naparito siya sa mga may sakit para mapagaling. Ito ang dahilan para si Jesus ay tumuloy sa bahay ni Zaccheo. Si Zaccheo ay may sakit. Kailangan niyang maligtas. Amen po. Kaya si Zaccheo ay hindi nawalan ng pag-asa. At dahil sa kanyang tunay na galak na natatagpuan lamang kay Jesus, number 3, sabi niya, tunay na galak na kay Jesus lamang. Na-transform siya, kaya sabi niya, ibibigay ko sa mga dukha ang kalahati ng aking ari-arian at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ko, isa sa uli sa kanya. Na-transform ang buhay ni Zaccheo. Totally nabago. Amen po. Dahil tunay na galak ay na kay Jesus lamang at hindi sa kayamanan. Amen po. Ano ba yung kanta ng Ang Yaman Ko? Amen? Ikaw ang yaman ko at ito ang kailangan ng mundo. Ito ang kailangan ng mundo na tunay na kagalakan ay na kay Kristo. Ang tunay na yaman ay na kay Kristo. Kaya ito ang gagawin natin. Ito ang tatrabahuin natin. Kung ang Panginoong Jesus ay ginawa niya yan, ito ay ibinigay niya sa atin. Matthew 28, verse 19 and 20. Amen po. Basahin nga po natin yun. Mark 16:15. Alam ko naman na alam na po ninyo to. Amen po. At ito ang mission, vision natin na ibinigay dito sa Rema. Amen po ba? Yan yung nasa logo natin. Mga kapatid, nandiyan pa ba kayo? Mag-thumbs up naman kayo dyan kasi mahirap po yung ganitong online. Ano po? So sabi niya po rito, Matthew 28. Ito po yung ating nasa logo. Kayo magkaibigan. Okay. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Mark 16:15. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Amen po. Wow, hindi ba nakakagalak na yung isang mayamang tao, amen po, ay nabago ng Diyos. Amen po. Ang isang mayamang tao ay ibinalik, amen po, ang kanyang pagkatao, yung pangalan niya, na kung tutuusin ang sabi, ang pangalang Zaccheo ay innocent. Siya ay pure dapat at malinis, sabi sa Griego at sa Hebrew, ano po? Pero bagamat dun sa pangalan niya at dun sa ipinamumuhay niya, hindi natugma. Amen po? Hindi natugma. Pero noong taliwas dun sa pangalan niya, inosente, pure, malinis ang pangalang Zaccheo. Amen po? Pero dahil sa nandun ang paraan at hindi siya sumuko, pinaglaban niya, amen po, si Jesus na kailangan niya makilala, makita, amen po, tayo kailangan natin makita, makilala ang kalooban ng Diyos na pabuti at naibalik doon sa tamang kahulugan ng pangalan niya. Siya ay nilinis, naging pure, amen po, naging maganda ang pangalan ni Zaccheo. Amen po. Minsan nga Joy ang pangalan mo pero ang itsura mo naman, lagi nakasimangot. Amen po.
Joy! Pero sabi mo, amen po, Joy! Joy! Sinabi niya, Joy! Joy! Pag nakay Kristo kang joy. Angel! Oh, ano ba? Angel, mukhang satanas. Amen po? Sa liwa eh. Ganon si Sakeo, pero hindi eh. Binago ng Diyos. Amen po? Ang pangalan niya ay tinulad doon sa malinis, pure, binago ng Diyos. Ginawa niya, na-transform siya. Pinalik niya, amen, ang makasalanang dati. Okay po, balik tayo sa ating teksto sa Lucas chapter 19. Magtatapos na po ako. Huwag po kayo mag-alala. May nakikita, meron po ba tayong nakukuha mga kapatid? So sabi niya rito, at kung may sabi niya verse 9, at sinabi sa kanya ni Jesus, eto na po, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito. Hindi lamang sa kanya, kundi ang kanyang buong sambahayan. Kaya wag mong titigilan yung nanay mo, tatay mo, kapatid mo. Amen po. Natutuwa ako, no, yung dati, no, nahirap kami, andito si Brother Mark, Bumbani. Papuntahan ko yung nanay niya dati, patawa-tawa lang sa akin, parang baliwala lang, pero hindi, sabi ko, tatamaan dito. Ngayon po, nakita ko, saya-saya niya sa Mauban, no? No, yung nanay mo, no? So, parang dalagang-dalaga talaga si nanay niya, oh. Maganda nanay mo, ha? Praise the Lord. So, hindi ka pwedeng tumigil. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen po, dahil ang tunay na kagalakan ay kay Jesus lamang natin matatagpuan. Kaya ito ay kailangan natin ibahagi. Kailangan natin ibigay. Kaya dapat kilala ka ni Jesus at kilala mo ang Panginoong Jesus. Amen po. Kaya sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, lipin rin ni Abraham ang taong ito. Verse 10, sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Maraming mga naliligaw. Maraming nangangailangan sa atin. Kung aalis ka, mga kapatid, sa kalooban ng Diyos, ano ang pangako ng Diyos? Ano ang sinabi sa kaparaanan na ginawa ng Diyos? Naparito tayo, naparito ang Panginoong Hesus upang hanapin. At wala na siya dito. Tayo ang maghahanap ng mga tupa. Tayo ang maghahanap ng mga kaluluwa. Amen po. Kaya paulit-ulit na pinupus sa atin ng ating Panginoon, ng ating Senior Pastor na even siya, life and death mission, life and death, amen po, life mission ang ginawa niya sa buhay niya until now. Amen po. Transfer sa atin yun. Amen po. Hindi yung sarili mo eh. Dahil alam ng Diyos, alam ni Jesus, kung ibibigay mo lang, kung gagawa ka lang, huwag kang susupo, huwag kang mawawala ng pag-asa, yung tunay na kagalakan na kailangan ng sanglibutan. Amen po. Lord, andito po. Surrender ako. Amen po. May babasahin lang po ako, dito na po talaga ako magtatapos. Amen po. Dito na po talaga, promise. Amen po. Ito na po talaga. Babasahin ko lang po ang isang testimony. Amen. Konting-konti lang po konti lang po. Okay lang po ba? Sandali lang po. Ito po ay bagong worker natin. Amen po. Bagong worker natin. Nung po siya ay nag-worker, takas lang po siya. Sabi mo nga takas. Kung tutuusin, hindi siya pinayagan pero gumuna. Amen po. Nag-iska po. Tama ba? Okay po. Ngayon, uwian na. Pumunta siya dito, nag-worker siya, tumatawag siya sa magulang niya, hindi siya sinasagot, hindi siya pinapansin, ano po. Pero bago siya
nag-worker, ano po, ay maganda nito, kinausap niya ang Panginoon. Amen po. At kahit na anong bulong sa kanya, amen po, ay meron siyang pinanghawakan na salita ng Panginoon. Wala na, yung sabi ko, ready ko eh. Okay. Ito po, sabi niya, may pinanghawakan siya eh. Awit 27 verse 10. 2 weeks po bago ako mag-worker, may nabasa akong Bible verse na naka-highlight sabi doon, itakwil ka man ng iyong ama at ina, si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Kaya kahit na anong pigil sa kanya, nag-go pa rin siya. Ito ngayon, amen po. So sabi niya, Lord, paulit-ulit kong tinatanong ito sa nakaraang araw bago ako umuwi. Kasi uuwi na siya. Ito na ang battle natin. Uuwi na siya. At alam niyo, nung umuwi siya, itinatakwil na nga siya. Kinausap siya ng kanyang magulang, kanyang nanay, at doon pa sa kalsada, na walang pakialam, kahit napahiya siya sa buong, kasi kailangan niyang lumabas para yung tatay niya na medyo high blood daw, ay hindi rin marinig ang usapan nila. So, ang nangyari ay, kinausap siya, at sabi niya ang ganun, masakit ang salita, at sabi niya, at lahat ng medals mo, susunugin ko pag bumalik ka pa sa pagwo-worker mo. Ngayon, itong worker na to, iyak ng iyak. At alam niyo po ba, may secret pala siya sa pamilya niya na hindi sinabi kasi pag sasabihin niya, lalo pa siyang pagbabawalan. Ito po, alam niyo po, Pastora, nung nag-resign na po ako sa work ko kasi as student, nagtatrabaho rin po siya. Nung graduate na siya, ito po, at sabi niya, alam niyo po ba, Pastora, nung nag-resign na po ako sa work ko, nagpaalam po ako sa kanya bago ko sinabi to, bago ko ibinigay sa inyo. Umokay naman po siya. Sabi niya, alam niyo po, Pastora, nung nag-resign po ako, pakinggan niyo po ito, mga worker, ha? Alam niyo po, Pastora, nung nag-resign na po ako sa work ko as accountant ng US clients, 2 weeks before mag-Believers Camp, may 2 big career opportunities na na-offer sa akin. Una po, ay may nag-chat sa akin na dati kong prop na nag-o-offers ng trabaho sa top auditing firm dito sa Pilipinas. Work from home, flexible time, full-time, at once a week lang ang pupunta sa office. Pangalawa, 2 times na nag-approach sa akin ang CEO ng isang e-commerce business sa Arizona, USA. Pinag-a-apply niya ako sa kanila as accounting controller accounting controller. Senior level position po ito sa company niya. Take note, 6 digits ang salary monthly. Work from home, flexible time, maraming benefits, full-time and promising career ang ino-offer nila. Kaya sabi niya, aaminin ko po, nakuha nila ang interest ko. Dahil parehong maganda ang offers. Pero pareho ko po silang tinanggihan. I know na hindi iyon ang kalooban ng Lord para sa akin. Dahil nakaplan ako na mag-commit sa pag-worker. Amen po? At totally, nag-worker siya, at nung umuwi na siya, ganun nga yung nangyari sa kanilang magnanay at sa kanyang ate, lahat hindi siya kinakausap. So, bigla pong, amen po, nitong January 3, amen po, ay nag-chat po siya. Sabi niya, Pastora, nag-prayer and fasting siya. Inilaban niya ito. Sabi niya, nung pinagalitan po ako ni nanay noong 2014, tinanong ko sa Lord kung ano ang gagawin ko. Makinig.
Nagtanong po ako sa Lord kung paano ko sila kakausapin, lalo na sa nanay ko. Tapos nung nag-fasting ako, amen po, nag-fasting po ako, binasa ko po ulit ang magazine ng Believers Camp. Okay. Sabi doon, ano ang dapat gawin kapag nagbigay ng pressure sa iyo si Satanas? 1, ang unang dapat mong gawin ay muling i-confirm sa iyong puso na ikaw ay talagang tinawag ng Diyos sa ministry. Pangalawang dapat mong gawin kapag may pressure na sa iyo ang kaaway ay alamin mo ang specific na instruction ng Diyos paano ipatupad ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Ang pangatlong bagay na dapat mong gawin kapag binigyan ka ng pressure ni Satanas ay ma-maintain o mapanatili mo ang isang mapagtiwalang o confident attitude ng pananampalataya. Ang attitude mo sa kalagitnaan ng pressure sa ministry ay may kinalaman sa iyong magiging tagumpay. Amen po? At ang ika-4 na bagay ay dapat mong gawin kapag binigyan ka na ng pressure ni Satanas ay purihin ang Diyos sa kalagitnaan ng trial. Sa number 3, ang attitude mo sa kalagitnaan ng pressures ng ministry ay may kinalaman sa magiging tagumpay mo. Yung attitude ni Zaccheo, yung attitude na pinabibigay sa atin, na andyan na yung pressure, nandiyan na yung hadlang. Amen po. Pero gumawa pa rin siya ng paraan. Nag-prayer and fasting siya. And, amen po, bottom line, ito po ang nangyari. Dumating po yung time na nagkausap sila ng nanay niya, at kinausap niya nung sabing ganun, babalik ka pa ba? Alam niyo po, sabi po ng nanay niya, umalis ulit sila, pumunta sila, nagkapayong daw silang dalawa kasi medyo umuulan doon. Ang ginawa niya, tinanggal niya yung payong niya at sumukob niya sa nanay niya at sabi pong ganun sa akin, sabi niya, sabi po sa akin, nag-sorry po sa akin ang nanay ko. Ang sabi niya po, nadala lang daw po siya ng pagod at emosyon nitong nakaraan. Amen po, na pangyayari sa kanilang bahay. Sabi niya po, sabi ko po sa kanya, Pastora, wag nang susunugin at itatapon ang mga gamit ko at yung medal ko. Sabi niya, hindi daw. Naimik lang daw niya yon dahil galit siya. Si ate, si nanay, si tatay, payag na pong mag-worker ako. Amen? Napakabuti ng Diyos. Pero may gagawin kang paraan. Ipaglalaban mo. Tulad ni Zaccheo, masaktan man siya sa mga bulong-bulong at pag-akyat doon sa puno ng sikomoro. Nagpatuloy siya, hindi sumuko. Dahil alam niya ang tunay na kaligayahan, ang kagalakan ay nanggagaling sa ating Panginoong Yesus. Kaya tayo, mga manggagawa, mga anak ng Diyos, maglingkod tayong dala-dala natin ang tunay na galak na nanggagaling sa ating Panginoong Jesucristo. Huwag tayong sumuko. Ilaban natin ang gawain ng Panginoon. Lumabas tayo, mag-invite tayo, i-share natin ang mga pangako ng Panginoon sa atin. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin dito sa Rema Evangelistic Church International. Sa pamumuno ng aming Senior Pastor Boy, Panginoon. Ang mga manggagawang ito, O Diyos, na patuloy mong pinatitibay. Ang mga manggagawang ito na patuloy mong hinuhubog. Ang mga manggagawang ito, mga pastor, workers, O Lord God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Not by might, nor not by power, but by your Spirit, O Lord. Panginoon, ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kaming makita namin, maliwanagan namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat isa sa amin.
Lord, maraming salamat na matumbok namin ang perpektong kalooban mo. Ingatan niyo rin po kami, O Diyos, sa aming physical health, O Lord God. Lord, salamat sa kalakasang physical, spiritual, Panginoon. Sa mission namin, O Diyos, ang dalangin po namin, O God, samahan niyo kami. Sapagkat, Panginoon, sinabi mo, ikaw ay lagi namin kasama, O Diyos. Lucas 1:37, sinabi mo, lahat pwede mo mapangyari, O Lord. Walang hindi pwedeng mapangyari. Walang pwedeng hindi posible sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat, Panginoon, sa training na ito, kami ay uuwi, lalabas, pupunta sa aming mga outreaches, Lord. Hallelujah. Na nabasag ang aming puso para sa aming Panginoong Jesus, O God. Lord, tulungan niyo po kaming huwag sumuko, huwag mawalan ng pag-asa, Panginoon. Makita namin, ma-encounter namin ang pagkilos ng aming Panginoong Jesus sa buhay ng bawat isa. At Lord, ma-share namin ang tunay na kagalakan ay nasa iyo lamang, Panginoong Jesus. Salamat po, Ama. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Praise God po. Yan lamang po at pasensya na po kayo. Medyo nag-extend po tayo. God bless po.